Ang kahulugan ng pangungusap na iyon ay malinaw, tinanggihan niya ang alok na 5 milyon. Hindi na bago ang pagtutulak sa kasal na nagmumula sa mga nakatatanda. Ito ay isang karanasang madalas marinig mula sa mga kabataang pinipilit magpakasal sa kani-kanilang probinsya. Napatawa si Ricardo Ricky De Leon, ngunit nanatiling malamig ang kanyang tinig. Talagang si Kim. Batid niyang hindi naman masama ang kanyang inialok. Subalit, noon pa man, wala silang anumang ugnayan ng binatang iyon. Ang pagpupumilit ng kabilang panig na ituloy ang kasal ay tiyak na nakatuon lamang sa yaman at impluwensya ng pamilyang De Leon. Ano nga ba ang mayroon sa pamilyang De Leon? Wala naman kundi limpak-limpak na pera at malawak na kapangyarihan. Binawi ni Ricky ang kanyang naunang pagtatasa. Naisip niya, ang binatang ito ay hindi talaga maituturing na tapat o simple. Sa edad na 28 taong gulang, isang lalaking kayang-kayang paikutin ang mundo ng negosyo at alta sosyedad. Mas mataas ang antas ng kanyang pag-iisip, at mas malalim din ang kanyang mga kalkulasyon. Si Liam Salvador naman ay 22 taong gulang pa lamang. Kara-rating lang mula sa pagtatapos sa kolehiyo. Sa paningin ni Ricky, siya ay isang paslit pa lamang, isang batang naghahangad na makipagsabayan sa mundo ng mga nakatatanda, isang hakbang na hindi lamang kulang sa talino kundi mapanganib din. Hindi umimik si Liam, nauunawaan niya kung bakit siya tinawag na si Kim ni Ricky, ngunit wala siyang magagawa para tumutol. Biglaan ang pagdating ni Ricky, gayon din ang kanyang pag-alis. Nagmamadaling sumunod sa kanya palabas si Don Rafael Castro. Komportableng umupo si Ricky sa loob ng kotse, ibinaba ang bintana, at sinadyang sabihin na tila walang interes, ayos naman pala ang tao. Nagliwanag ang mukha ni Don Rafael at masayang tumango, basta't nasiyahan po kayo. Sir Ricky. Ayos na po iyon. Hinintay muna ni Rico Castro na makalayo ang sasakyan ni Ricky bago harangin si Liam. Sabik na malaman kung ano ang kanilang pinag-usapan. Matagal ng idolo ni Rico si Ricky De Leon. Ngunit ang paghanga niya ay nakabase lamang sa mga nakaw na litratong kumakalat sa internet at sa mga sabi-sabi isang binatang gwapo, makapangyarihan, at tinitingala. Sino ba naman ang hindi mahuhumaling? Subalit nang si Ricky na mismo ang humarap sa kanila, kahit nakatayo lamang sa likod ng kanyang mga magulang, si Rico ay nasindak sa presensya ni Ricky at hindi nang ahas na magsalita. Hanggang ngayon, malakas pa rin ang epekto nito sa kanya. Ang kanyang mga magulang, na sa paningin niya ay laging matatag at kalmado, ay halatang nanginginig kung magsalita kapag kaharap si Ricky. Alam ni Liam na hindi siya titigilan ni Rico hanggat hindi nito nakukuha ang nais malaman. Kaya sinabi niya, tinanong lang niya ang edad ko at kung ano ang tinapos ko sa pag-aaral. Wala nang iba, napuno ng inggit at paghanga si Rico, nang maalala ang sariling hindi gaanong kilalang unibersidad na pinasukan. Lalo siyang nainis. Nilampasan siya ni Liam para bumaba ng hagdan. Ginamit din ni Liam ang parehong sagot nang tanungin siya ni na Don Rafael at ng asawa nitong si Senyora Nena. Tuwang-tuwa si Don Rafael at agad inutusan ang kanilang driver na ihatid si Liam pabalik sa ospital. Napansin ng driver na tila nagsisimula ng pahalagahan ng mga Castro si Liam. Kaya naging mas magalang ito, pinagbuksan pa siya ng pinto ng kotse. Maayos ang takbo ng sasakyan sa kahabaan ng kalsada. Pinagmasdan ni Liam ang mga puno sa labas ng bintana na nagsisimulang matuyo ang mga dahon. Ngunit gamaan ang kanyang pakiramdam. Ang kinalabasan ng sitwasyon ay mas mainam kaysa sa kanyang inaasahan. Noon, tinawag siya ni Ricky na si Kim, at may kasama pang tanong, karapat-dapat ka ba? Sa pagmumuni-muni ni Liam, anuman ang itsura o kilos, bawat galaw ni Ricky ay nagpapahiwatig ng isang di pangkaraniwang pagiging maharlika at kapangyarihan. Hindi pa kabilang doon ang hindi masukat na yaman ng kanyang pamilya. Mayaman na maituturing ang mga Castro, ngunit kapag kaharap si Ricky, mistulang mga utusan lamang sila na naghihintay ng atas mula sa isang hari. Walang bahid ng sariling dignidad. Hindi kailanman nagbigay ng detalyadong kwento si Don Rafael tungkol sa pamilyang De Leon. Maaari lamang mahulaan ni Liam sa pamamagitan ng mga maliliit na pahiwatig na ang yaman ng mga De Leon ay malayong-malayo ang agwat kumpara sa mga Castro. Bihira namang ikumpara ni Liam ang sarili sa iba. Sa kanyang pananaw, iba-iba ang pangangailangan ng bawat tao,
Ang itinuturing na mabuti o hindi mabuti ay hindi maaaring maging pare-pareho para sa lahat. Para kay Liam, ang makakain ng sapat, makapagdamit ng maayos, at mamuhay ng payapa ay isang malaking kaligayahan na. Ngunit ang pag-aasawa ay nangangailangan ng konsepto ng pagiging bagay. Ang pagiging bagay sa praktikal na kahulugan ay malinaw na itinakda ng mga pamantayan ng lipunan. Sa aspetong ito, si Liam ay nasa paanan lamang ng bundok, habang si Ricky ay nasa alapaap. Gayunpaman, hindi nakaramdam ng pagiging mababa si Liam dahil sa malamig na tanong ni Ricky. Kinakailangan ng paghanga o pagmamahal para madaling makaramdam ng pagiging mababa. Bukod pa rito, sa mundong kanyang ginagalawan, ang pangunahing alalahanin ay palaging kaligtasan o survival, habang ang kasiyahan sa espiritual na aspeto ay isang luho na hindi niya kayang abutin. Tapat na sumagot si Liam noon, hindi po ako karapat-dapat, pero magaling po akong mag-alaga ng matatanda, at masunurin din po ako. Ang mga taong nasa kapangyarihan ay laging sanay na sila ang may kontrol. At ang isang makapangyarihang tulad ni G. De Leon na pumayag na ang kanyang lola ang pumili ng mapapangasawa sa pamamagitan ng pagtingin sa kapalaran, na marahil ay base sa birth chart o katulad na paniniwala, ay tiyak na isang apo na may malaking respeto at pagsunod sa nakatatanda. Sa kagyat na sitwasyong iyon lamang ang maya-alok ni Liam bilang kanyang katangian. Hindi nagsalita si Ricky noon, umalis na lamang ito. Nag-aalala pa rin si Liam, hanggang sa ibinalita sa kanya ni Don Rafael ang sinabi ni Ricky bago ito tuluyang umalis. Ayos naman ang tao. Sa madaling salita, ang usaping ito ay pansamantalang nagtagumpay. Pagdating sa ospital, doon lamang napagtanto ni Liam na talagang kinakabahan pa rin siya. Kinakabahan hanggang sa puntong nakalimutan niyang magpalit ng damit na suot mula sa bahay ng mga Castro. Natuwa si Linda Salvador nang makita ang ayos ng anak, ngunit maya-maya ay bahagyang sumimangot, ang ama mo ang bumili niyan. Di ba? Dati, madalas din niya akong bilhan ng mga gamit, ngunit ramdam niya, malapit na siyang pumanaw. Habang si Liam ay may pagkakataon pang mabuhay ng maraming taon sa kaganhawahan. Narinig ni Liam ang bahid ng hinanakit sa mga salita ng ina. Ngunit hindi niya ito masisisi. Ang babaeng ito ay nagdusa ng maraming taon dahil sa pag-abandona ni Don Rafael. Dahil dito, hindi naging matatag ang kanyang emosyon kaya madalas siyang nagbubante ng sama ng loob kay Liam. Ngunit siya rin ang nagpakahirap magtrabaho mula umaga hanggang gabi para lamang mapag-aral siya. Nang minsang bulihin si Liam ng ilang tambay dahil wala siyang ama. Siya rin ang humabol sa mga ito gamit ang isang pamalo, ngunit dahil sa sobrang bilis ng takbo ay nadapa siya at naikaika ng halos kalahating buwan. Mula noon, natuto si Liam na lumaban para sa sarili. Saan nga ba nagtatapos ang pagmamahal at nagsisimula ang pagkamuhi? Hindi na alam ni Liam. Hindi rin naman siya perpektong anak. Habang nagsisikap siyang ipagamot si Linda, may mga pagkakataong napapagod siya at nawawalan ng pag-asa, na halos gusto na niyang sumuko. Naramdaman din niya ang sama ng loob kapag kailangan niyang magtrabaho sa construction site sa ilalim ng init na higit 30 degree para kumita. Kapag binabastos siya at pinipilit uminom ng alak sa mga party. Kapag kailangan niyang magsuot ng manipis na damit para sa isang photoshoot sa gitna ng malamig na panahon. Naitanong na rin ni Liam kay Linda noon kung bakit pa siya ipinanganak. Bakit kailangang dalhin siya sa isang mahirap at atresadong baryo? Gayong maaari naman siyang lumaki sa isang marangyang pamilya. Tahimik siyang nagtanim ng sama ng loob. Pagkatapos ay unti-unti ring humanap ng dahilan para magpatawad. Kasunod nito ang pakiramdam ng pagkakasala at pagsisisi. Ngayon, hindi na mahalaga ang lahat ng iyon. Sa harap ng nalalapit na kamatayan, lahat ng sama ng loob ay kailangang isantabi. Mahinang sinabi ni Liam, mabait lang po siya sa akin dahil sa inyo, Nay. May kaunting pagmamalaking sumagot si Linda, alam ko yan. Ang asido mula sa kanyang sikmura ay tila sumisira sa kanyang lalamunan. Kaya ang kanyang boses ay paos at mahina, hindi nakaaya-ayang pakinggan. Ngunit sa sandaling iyon, maririnig pa rin ang ilang bahid ng paglalamang na parang sa isang dalaga. Nakaramdam ng malaking ginhawa si Liam. Naisip niya, ganito na lang siguro talaga. Palaging sinasabi ni Linda na pinahirapan siya ni Liam, na sinira nito ang kanyang buong buhay.
Kung gayon, ngayon, gagamitin niya ang kanyang sariling buhay para ibalik ito sa ina. Ituring na lamang na patas na sila. At tungkol sa lalaking apelyidong De Leon na tila walang pakialam sa kanya, mas mabuti na iyon. Hindi kailangan ni Liam ang atensyon ng sinuman. Ang atensyon ni Linda ay parang lubid na mahigpit na nakapulupot sa kanyang leeg. Sa loob ng mahigit 20 taon, palaging pinapasan ni Liam ang madilim na buhay ng kanyang ina. Dala-dala ang bigat ng pagkakasala habang nagsisikap na sumulong. Ang atensyon naman ni Don Rafael ay parang isang makamandag na ahas na tahimik na nag-aabang sa dilim, mas mabuting huwag na lamang isipin. 10 araw pagkatapos noon, biglang lumala ang kondisyon ni Linda. Pagkatapos ng 1 araw at 1 gabing pag-agaw buhay, hindi pa rin siya nailigtas. Namatay siya sa mga bisig ni Don Rafael. Ang kanyang mukha ay may halong sakit at tila isang uri ng kasiyahan o katubusan. Hindi tumulo ni isang luha si Liam. Mula nang magkasakit si Linda, hindi pa siya umiyak dahil dito walang oras, at wala na ring lakas. Nakapagtataka, si Don Rafael naman ang umiyak ng husto, na parang isang tunay na mapagmahal na kabiyak. Lahat ng sumunod na gawain, mula sa burol hanggang sa cremation, ay inasikaso ng mga tauhan ni Don Rafael. Hindi na nakipagtalo si Liam. Alam niyang laging ninanais ni Linda na ipagkatiwala ang lahat kay Don Rafael, buong buhay niya ay ganoon ang kanyang ina. Ang mga abo ni Linda matapos ang cremation ay pansamantalang inilagak sa isang punerarya. Sinabi ni Don Rafael na kailangan pang ayusin ang puntod ng kanilang mga ninuno. Kaya hindi pa maaaring ilibing agad ang mga abo. Hindi pamilyar si Liam sa mga kaugalian sa paglilibing ng mga mayayamang pamilya. Ngunit nahulaan niyang nagsisinungaling si Don Rafael. Marahil ay hinihintay nitong makumpirma ang relasyon nila ni Ricky. At mas mabuti kung makapagpaparehistro na sila ng kasal. Ginawa na ni Liam ang lahat ng kanyang makakaya. Ang natitira ay ipaubaya na lamang sa tadhana. Upang maiwasan ang posibilidad na bigla siyang dalawin ni Ricky sa kanilang lumang bahay. Lumipat muna si Liam sa bahay ng mga Castro. Madalas siyang paringgan ni Rico, na halatang nagseselos at laging binabanggit si Ricky. Dahil dito, nalaman ni Liam ang buong pangalan ng lalaki. Isang magandang pangalan. Kaakibat ng isang napakayamang pamilya, si Ricky De Leon ay marahil isang paborito ng tadhana. Ang pangalang Liam naman ay basta na lamang ibinigay ni Linda. Ayon sa pagkakasunod-sunod sa talaang kanan ng pamilya, dapat sana ay may sinusunod na pattern o titik ang kanyang pangalan. Ngunit dahil si Linda ay itinuturing na anak sa labas, hindi pumayag ang mga nakatatanda sa pamilya ng ina ni Linda na magkaroon ng ganoong pangalan si Liam. Matapos makapasa si Liam sa kolehiyo, may ilang kamag-anak sa kanilang baryo ang nagmungkahi na palitan ang kanyang pangalan upang mailista ito ng maayos sa talaang kanan ng pamilya. Maraming sumang-ayon dito. Ang mga tao sa kanilang baryo ay kilala sa pagiging magkakalapit at nagkakaisa. Ang hindi pakikiisa ay maaaring umani ng kritisismo. Para sa kanila, ang may lista sa talaang kanan ay parehong pagkilala at isang karangalan. Ngunit prangkang tumanggi si Linda, at naglakad pa ito sa buong baryo na may halong pagmamalaki sa kanyang desisyon. Natawa na lamang si Liam nang makita iyon. May mga matatandang lihim na humikayat sa kanya na magpalit ng pangalan. Ngunit sinabi lamang niya, susundin ko po ang desisyon ni nanay. Madalas maalala ni Liam ang mga nakaraang kwento ni Linda. Maraming beses na siyang nagigising sa kalagitnaan ng gabi. Bababa siya sa kama at mapagtatanto na wala ng taong kailangan niyang bantayan o alagaan sa hating gabi. At hindi na rin kailangang pumunta sa ospital. 1 linggo matapos pumanaw si Linda, nakatanggap si Liam ng tawag mula sa tagapag-alaga na nag-asikaso sa kanyang ina noon. Sinabi nito, Liam, may ilang gamit na iniwan ang nanay Linda mo para sa iyo. Kailan mo ba makukuha? Alam ng tagapag-alaga ang totoong estado ni Linda. Ngunit tinawag pa rin niya itong nanay Linda o ginang. Linda, depende sa konteksto. Pero mas natural pakinggan ang nanay Linda. Marahil dahil alam niyang iyon ang gusto ni Linda. Walang sino man ang nagtangkang itama ang tawag na iyon. Pumunta si Liam sa ospital at kinuha ang liham na iniwan ni Linda. Tinanong niya ang tagapag-alaga, Ale, pinakiusapan po kayo ni nanay na ibigay ito sa akin. Ano po ang ibinigay niya sa inyo bilang pasasalamat?
Napatingin ang tagapag-alaga sa malalim at madilim na mga mata ni Liam. At bigla itong medyo nailang. Ang bayad sa pag-aalaga kay Linda ay napakataas na, sa totoo lang. Para sa simpleng pag-abot lamang ng isang liham, hindi na dapat siya tumanggap pa ng anuman. Bukod pa rito, medyo nagustuhan din niya ang ugali ni Liam. Ang binatang ito ay hindi madaldal, masipag, at halatang mahal na mahal si Linda. Mayroon din siyang anak na lalaki na halos kaedad ni Liam. Ngunit ang anak niya ay abala lamang sa paglalaro ng computer games buong araw. Sino ba naman ang mag-aakala? Karaniwang napakatipid ni Linda. Kahit sa simpleng prutas ay mahigpit ang hawak nito. Pero ngayon ay naging mapagbigay pala ito, pinilit pa siyang tanggapin ang isang gintong pulse Ares. Natakot ang tagapag-alaga na bawiin ni Liam ang pulse Ares. Kaya't malabo ang kanyang sagot, wala naman masyado, isang pulse Ares lang. Naisip niya sa sarili na mayroon siyang isang pilak na pulse Ares na hindi gaanong mahalaga, kung sakaling naisin ni Liam na bawiin ang alahas. Ibibigay na lamang niya ang pilak na iyon. Tutal, hindi naman makakapagpatotoo ang namayapa na. Medyo nagulat si Liam. Pulse Ares, gintong pulse Ares. Sinabi niya, napagod po kayo sa pag-aalaga sa kanya nitong mga nakaraang araw. Kung ibinigay na po ni nanay, sa inyo na po iyan. Kilalang kilala ni Liam ang kanyang ina. Nanirahan ito sa probinsya ng maraming taon at palaging iniisip na ang pinakamahalagang bagay sa mundo ay ginto. Minsan ay nag-ipon si Liam para bilhan siya ng isang pares ng gintong hako. Ang mga alahas na ginto na binibili kada piraso ay hindi sulit sa presyo. Habang ang ginto na binibili kada gramo ay hindi naman maganda ang disenyo. Nag-alinlangan siya ng ilang araw, ngunit sa huli ay gumawa pa rin ng isang hindi matalinong desisyon sa pananalapi. Pinili niya ang magandang hako na may presyong kada piraso. Natuwa si Linda ng husto dahil sa hako na iyon sa loob ng isang buong linggo. Ngayon, ang pares ng hako na iyon ay maingat na itinago ni Liam. Ang iba pa niyang mga alahas, plano niyang ipabaon sa kanyang hukay kasama niya balang araw. Mula nang muling lumitaw si Don Rafael sa kanilang buhay, dumami ang mga gintong alahas ni Linda. Mahilig lang talaga siya sa ginto. Ang mga gintong pulse Ares pa lang ay ilan na ang bilang. Naranasan ni Linda ang mga araw ng matinding paghihirap dahil sa kakulangan ng pera, kaya naging napakuripot siya. Ngunit ngayon, handa siyang magbigay ng isang gintong pulse Ares kapalit lamang ng simpleng pag-abot ng tagapag-alaga ng liham sa kanya. Nakaramdam ng bigat sa dibdib si Liam. Binuksan niya ang liham doon mismo sa loob ng kwarto sa ospital. Ang liham ay binubuo ng ilang pahina. Magkahalo ang bago at lumang tupi sa papel, na nagpapahiwatig na isinulat ito sa loob ng maraming araw. Ang sulat kamay, bagamat mahina, ay malinaw, malinis, at magaan basahin. Sa liham, isinulat ni Linda na pinagbilinan na niya si Don Rafael. At nangako itong aalagaan si Liam ng mabuti. Pinayuhan niya si Liam na makinig dito. Kung sakaling apihin man siya ng kanyang madrasta, si Senyora Nena, sabihin niya ito sa kanyang ama at huwag itago sa loob. At saka, isang paalala, huwag masyadong magtiwala sa iba. Huwag agad maniwala sa sinasabi ng mga tao. Kung hindi kusa ibigay, huwag nang pilitin, kundi siya lamang ang mapapahamak. Isinulat din ni Linda na sana ay huwag niya itong kamuhian. Alam niyang hindi siya naging isang mabuting ina. Noong una, ang pagpupumilit niyang dalhin at itaguyod si Liam ay hindi lamang dahil sa purong pagmamahal ng isang ina, kundi para gamitin din siya bilang tulay upang mapanatili ang anumang ugnayan kay Don Rafael. Sa dulo ng liham, isinulat ni Linda, hindi masamang tao ang tatay mo, pero madalas niyang nakakalimutan ang utang na loob para sa sariling kapakanan. Hindi mo kailangang maging sobrang magalang sa kanya, ang mahalaga ay sikapin mong kumita ng maraming pera para sa sarili mo. Tandaan mo, ano man ang mangyari, ang perang nasa kamay mo lang ang tunay na mapagkakatiwalaan mong sa iyo. Dahil sa akin, sigurado akong lalambot ang puso niya para sa iyo. Kung makakahanap ka ng mapapangasawang mayaman sa tulong ng pamilyang Castro, hindi ka na mag-aalala pa sa natitirang bahagi ng buhay mo. Yung mga gintong alahas ko, iniwan ko lahat sa iyo. Ibenta mo para may pambayad ka sa mga utang. Patawarin mo ako, Liam anak, sa lahat ng pagpapahirap na idinulot ko sa iyo sa loob ng maraming taon.
Mahal na mahal kita. Napakaganda ng panahon noon. Ang sikat ng araw ay tumatagos sa bintana ng silid sa ospital. Nagbibigay liwanag at kalinisan sa paligid. Napaupo si Liam sa sahig, tahimik at walang kibo. Itinakip niya ang mukha sa kanyang mga palad, ngunit hindi napigilan ang pagtulo ng luha sa pagitan ng kanyang mga daliri. Sa sandaling iyon, malinaw na hinarap ni Liam ang mapait na katotohanan. Wala na siyang ibang kamag-anak sa mundo. Ang nag-iisang tao sa mundo na marahil ay tunay na nagmahal sa kanya ay lumisan na magpakailanman. Kahit na ang pagmamahal na iyon ay napakanipis, may halong pagkamuhi at pabigat. Ngunit iyon lang ang lahat ng mayroon siya. Ang tagapag-alaga na tumanggap ng gintong Pulse Ares ay hindi pa rin mapakali. Bumalik ito at naghintay sa labas ng pinto. Tinitiyak na maayos si Liam bago ito umalis. 10 araw ang lumipas pagkatapos noon. Isang hapon, ipinasundo ni Ricky De Leon si Liam mula sa bahay ng mga Castro. Dinala siya sa pribadong mansyon ni Ricky. Inakala ni Liam na ang mansyon ng mga Castro ay mistulang palasyo na. Ngunit kumpara sa tirahan ni Ricky, malayo pa pala ito. Ang pakiramdam na dala ng dalawang lugar ay lubos na naiiba. Ang bahay ng mga Castro ay maningning at maliwanag, habang ang bahay ng mga De Leon ay nagtataglay ng isang tahimik, marangal, at malalim na karangyan. Bukod pa rito, siksikan ang mga lugar sa Maynila at napakamahal ng lupa. Kung hindi niya nakita mismo, mahihirapan si Liam na paniwalaan na mayroong isang tao na nagmamay-ari ng ganito kalawak na lupain at bahay sa gitna mismo ng lungsod. Dapit hapon na nang umuwi si Ricky. Sinabi niya kay Liam, na halos 2 oras nang naghihintay sa malawak na sala. Bukas, magpaparehistro tayo ng kasal. Dala mo ba ang ID mo? Ang batas tungkol sa same-sex marriage ay 12 taon nang naipatutupad sa kanilang lugar. Ang proseso ng pagpaparehistro ng kasal na nangangailangan lamang ng ID ay 1 taon pa lamang na ipapatupad. Kaya naman, napakalapit na talaga nilang ikasal. Natigilan si Liam ng ilang sandali, pagkatapos ay marahang tumango. Palaging dala ni Liam ang kanyang ID saan man siya magpunta. Kagagaling lang ni Ricky mula sa opisina, nakasuot pa rin ng formal na suit. Mukhang napakaayos at kaakit-akit, ngunit ang kagandahang iyon ay may kasamang lamig at distansya. Walang anumang emosyon niyang sinabi, bago tayo magparehistro. Gusto ko munang inspeksyonin ang produkto. Sumama ka sa akin sa taas. Ang buhay pag-ibig ni Liam ay ganap na blanko, ngunit dahil sa pangangailangan sa buhay, marami na siyang napasukang mabibigat na trabaho. Karamihan ay nasa pinakamababang antas ng lipunan, dahil sa kanyang kaakit-akit na itsura. Hindi mabilang na beses na siyang nabastos, minsan ay tahasang pambabastos. Minsan naman ay may halong kaleswan. Ang ibig sabihin ng salitang inspeksyonin, alam na alam ni Liam. Sa isang iglap lamang, bumuhos sa kanyang puso ang hindi masukat na kahihiyan. Ibinaba ni Liam ang kanyang tingin. Ang makakapal niyang pilikmata ay bumagsak na parang kurtina, na tila tumutulong sa kanya na hindi tuluyang mawasak sa gitna ng malaki, maliwanag, at mainit na bahay na iyon. Tahimik siyang sumunod kay Ricky paakyat ng hagdan. Hindi siya tumingin sa paligid. Nang pumasok si Ricky sa isang malawak na silid tulugan, huminto siya sa may pintuan at mahinang nagtanong, "Pwede po bang maligo muna ako?" Nakasuot si Liam ng manipis na sweater sa loob, at isang makapal na puffer jacket sa labas. Ang paghihintay sa loob ng mainit na silid sa loob ng 2 oras ay nagpawi sa kanya. Nataka siya baka may hindi ka nais-nais na amoy siya, natakot na mapintasan. Tutal, ang mga abo ng kanyang inang si Linda ay naghihintay pa rin sa punerarya. Napakalaki ng silid tulugan, nahahati ito sa maraming bahagi. Ang pahingahang bahagi ay may sofa at coffee table. Umupo si Ricky sa isang upuan malapit sa bintana, basta na lang tinanggal ang butones ng kanyang coat. Ngunit hindi iyon nakabawas sa bigat ng kanyang presensya. Sinabi niya, "Sige, dito ka na maghubad." Natigilan si Liam ng 2 segundo. Pagkatapos ay pumasok ng ilang hakbang pa, saka isinara ang pinto ng silid. Ang silid ay napapalamutian ng mga bagay na halatang mamahalin, ngunit hindi niya moari kung ano. Ngunit ang pinakamarangal na bagay sa loob ng silid ay ang lalaking nakaupo doon, matangkad. Kalmado ang anyo, ngunit napakahirap lapitan. Narinig ni Liam ang hindi maitatagong pagkasuklam sa mga salita ni Ricky.
Nakasara na ang pinto, at iyon din ang sandali kung kailan tila naubos ang kanyang natitirang lakas ng loob. Pagkatapos ng isang saglit na pag-iisip, hinubad niya ang kanyang puffer jacket at maingat na inilapag sa sahig. Pagkatapos ay sunod-sunod niyang inilagay ang iba pa niyang mga damit sa ibabaw nito. Naging modelo na si Liam dati para sa ilang maliliit na proyekto. Ang paghuhubad sa harap ng ibang tao ay hindi naman dapat magdulot ng sobrang pressure sa kanya. Ngunit napakalakas ng presensya ni Ricky, na tila nakakapanliit. Nagpatuloy si Liam sa paghuhubad hanggang sa tanging underwear na lamang ang natira sa kanyang katawan. Pakiramdam niya ay para siyang isang hayop na binalatan ng buhay ngunit hindi pa tuluyang namamatay. Nanginginig ang buong katawan niya. Ang kanyang mga ugat ay parang mga kwerdas ng gitara na sobrang banat. Hindi na niya kayang ipagpatuloy pa. Kalmado ang boses ni Ricky. Walang anumang bahid ng emosyon, maligo ka na. Pagkatapos mong gamitin ang tuwalya, itapon mo na lang. Nasa dressing room ang mga damit na pwede mong isuot. Hindi alam ni Liam kung nasaan ang banyo. Mag-iipon na sana siya ng lakas ng loob para magtanong nang marinig niyang sinabi ni Ricky, sa kaliwa. Umalis si Liam patungo sa banyo. Agad namang tumayo si Ricky at lumapit sa bintana. Ang nyebe sa damuhan sa labas ay hindi pa nalilinis, sa ilalim ng mga ilaw sa hardin. Ito ay isang malamig at tahimik na puting tanawin. Ngunit sa mga mata ni Ricky ngayon ay naroon pa rin ang imahe ng bata, maputi, at balingkinitang katawan ni Liam. Sa objektibong pagtingin, ito ay talagang napakagandang pagmasdan. Pagkatapos ng isang saglit na pagtitig, sumunod ang pakiramdam ng pagkasuklem. Sinadya ni Ricky na hiyain si Liam. Kaninang hapon lamang ay ipinadala sa kanya ang kumpletong profile ni Liam Salvador. Isang batang lumaki sa isang single mother, na nang magkasakit ng malubha at pumanaw ang ina ay agad tumakbo pabalik sa tunay na ama na nag-abandona sa kanilang mag-ina noon pa man. At hindi lang iyon, nagpumilit pang magpakasal sa pamilyang De Leon. Isang taong walang puso at sakim na tulad nito, sa tingin ni Ricky, ay hindi karapat-dapat sa anumang respeto. Umaasa lamang sa itsura at katawan para makamit ang yaman at posisyon. Sinadya ni Ricky na ipakita sa kanya ang malamig na katotohanan ng kanyang sitwasyon. Gayunpaman, hindi may kakaila na ang itsura ni Liam ay talagang tipo na kinagigiliwan ng mga nakatatanda. Ang talagang nakakuha ng atensyon ni Ricky noon ay ang sinabi ni Liam, "Masunurin din po ako." Kapag napagdesisyonan ng gamitin ang taong ito, kailangan itong paamuin. Gusto ni Ricky na matandaan ni Liam ang kahihiyang dinanas nito ngayon. Ang tao, kapag nakakaramdam ng hiya, ay nagsisimulang matakot, at ang takot ay magtuturo sa kanila na limitahan ang kanilang mga kilos at ambisyon. Sa hinaharap, sa tuwing papasok si Liam sa lugar na ito, palagi niyang maaalala ang sitwasyon ngayon, at sa kanyang subconscious, hindi siya mangangahas na lumabag o gumawa ng hindi kanais-nais. Napakalaki ng banyo, mabilis na naligo si Liam. Sanay na siyang hindi maging abala sa iba. Ngayon, si Ricky pa, na napakahalagang tao para sa kanyang kinabukasan. Ang pinag-uusapan, kaya lalo niyang ayaw na paghintayin ito. Wala pang 20 minuto, nakapagpalit na ng damit si Liam at lumabas mula sa banyo. Ang aparador sa dressing room ay halatang kay Ricky, karamihan sa laman ay mga suit at polo shirt. Maingat na pumili si Liam ng isang puting polo shirt at isang pares ng maong na pantalon. Ipinasok niya ang dulo ng polo sa loob ng pantalon, at tinupi ng bahagya ang laylayan ng pantalon. Dahil may kaunting karanasan bilang modelo, mayroon siyang pangunahing kaalaman sa estetika. Sinikap niyang huwag magmukhang masyadong katawa-tawa o pangit. Kaya lang, talagang masyadong malaki ang mga damit para sa kanya. Pakiramdam niya ay para siyang isang batang lihim na nagsusuot ng damit ng matanda. Nang makita si Liam na lumabas, naramdaman lang ni Ricky na tila nagliwanag ang kanyang paningin. Purong puti at mapusyaw na asol ang maluluwag na damit ay lalong nagpatingkad sa kanyang payat na pangangatawan. May isang uri ng kagandahan na parehong malaya at marupok ang dating. Lalo na ang kanyang baywang. Malinaw pa niyang naaalala ang bahagyang kurba doon kanina. Ngunit si Ricky ay hindi isang taong madaling mabulag ng panlabas na anyo. Sumulyap lamang siya ng bahagya at sinabi,
Ang pangit. Dinala ni Ricky si Liam diretso sa dining room para maghapunan. Hindi maintindihan ni Liam kung ano ang eksaktong ibig sabihin ni Ricky. Dahil ba nakita siyang pangit kaya walang nangyaring inspeksyon? Ano man ang dahilan, ang pakikipagtalik sa isang estranghero ay hindi naman isang magandang bagay para kay Liam. Tahimik siyang nakahinga ng maluwag, ngunit ang kahihiyan ng kailangan niyang maghubad. Ang pakiramdam ng kawalan ng magawa habang tinitingnan mula ulo hanggang paa. Hanggang ngayon ay natatakot pa rin siya kapag naaalala ito. Ang pakiramdam na iyon ay nanatili sa kanya ng napakatagal pagkatapos ng gabing iyon. Mula rin sa araw na iyon, malinaw na naintindihan ni Liam ang hangganan sa pagitan nilang dalawa ni Ricky. Sa mga mata ni Ricky, siya ay isang bagay lamang na maaaring utusan basta-basta. Parang isang laruan na walang sariling damdamin o karapatan. Hindi magaling si Liam na suyuin ang ibang tao. Hindi rin siya marunong magsalita ng mga matatamis o magagandang bagay. Pinaalalahanan niya ang kanyang sarili, para mabuhay ng payapa dito. Kailangang maging maingat, at lalo pang maging maingat sa bawat kilos at salita. Yung sinabi ni Ricky na ang pangit, kumpara sa ibang mga bagay na maaari niyang maranasan. Hindi siya gaanong nasaktan dito. Pangit kung pangit, basta't hindi siya paalisin ay ayos na. Bukod pa rito, hindi naman nakikita ni Liam na pangit siya. Noong nasa kolehiyo pa siya, sa tuwing may usapan tungkol sa itsura sa forum ng kanilang paaralan, palagi siyang nangunguna sa listahan. Bawat isa naman ay may kanya-kanyang panlasa. Naisip ni Liam, marahil ay maswerte pa nga siya, nagkataong hindi siya ang tipo ni Ricky. Napakalaki ng dining room, at napakasagana rin ng hapunan. Sabay kumain si Liam at Ricky. Hindi naman mabagal kumain si Ricky, ngunit napakagalang at pino ng kanyang bawat kilos. Mas mabilis kumain si Liam kaysa sa kanya. Ito ay isang ugaling nabuo niya mula sa pagtatrabaho ng part-time, kapag mabagal siyang kumain noon. Madalas siyang napapagalitan. Ngayon, sinadya niyang maging mahinahon at maingat ang kanyang pagkilos habang kumakain. Kinukuha lang niya ang mga pagkaing malapit sa kanyang kinauupuan. Isang mangkok ng kanin ay tamang-tama lang na naubos niya bago pa man ibinaba ni Ricky ang kanyang mga kubyertos. Malakas kumain si Liam, at masarap ang pagkain sa bahay ng mga De Leon, kahit kanin lang ay kaya niyang kumain ng 3 mangkok. Ngunit ang kayang kumain at ang pinapayagang kumain ay dalawang magkaibang bagay. Nakikitira siya sa bahay ng iba, ang may makakain na ay sapat na. Hindi nang ahas si Liam na humingi pa ng karagdagan. Bago sila umalis sa dining room, sinabi ni Ricky kay Liam, pagkatapos nito, kung may kailangan ka, hanapin mo na lang si Carlos. Kay Carlos Reyes naman, sinabi niya, ang pangalan niya ay Liam Salvador. Bukas, pupunta kami sa civil registry para magparehistro ng kasal. Magpa-schedule ka na. Si Carlos ang personal assistant ni Ricky. Mga nasa 30 taong gulang. Maayos ang itsura, mahinahon ang kilos, at mukhang madaling lapitan. Nang marinig ang sinabi ni Ricky, agad na nagliwanag ang kanyang mga mata. Ngumiti siya ng malapad at binati si Ricky. Congratulations po, Sir Ricky. Walang anumang emosyon na ipinakita si Ricky habang umaalis sa dining room. Sanay na sa ganitong ugali ni Ricky, lumingon si Carlos kay Liam. Nakangiti pa rin tulad ng dati, at tinawag siyang Senyor ito Liam o Sir Liam. Nang unang dalhin si Liam sa mansyon, si Carlos mismo ang sumalubong sa kanya. Noon, magalang na ipinakilala ni Carlos ang sarili bilang Katie wala roon. Humingi ng paumanhin dahil abala si Ricky sa trabaho at mga 6:00 pa ito ng gabi makakauwi. Kaya pinaghintay muna si Liam sandali. Nagpadala pa siya ng tsaa at ilang merienda para dito. Ang kanyang kilos at pagiging maalalahanin ay higit pa sa ipinakita ng sinuman sa pamilyang Castro. Noon pa man ay tahimik nang humanga si Liam kay Carlos. Hindi pa niya alam noon kung ano ang eksaktong balak gawin ni Ricky. Kaya nanatili siyang magalang at maingat. Hindi siya nang ahas uminom ng tsaa, hindi rin niya ginalaw ang merienda. Kahit naiinitan siya sa suot niyang jacket, bahagya lang niyang ibinaba ang zipper nito. Inayos ni Carlos ang isang hiwalay na silid para kay Liam. Nakatabi mismo ng silid tulugan ni Ricky. Sinabi niyang ipapaayos niya ang silid ayon sa gusto ni Liam. Gusto man itong gawing pahingahan o silid basahan ay maaari raw.
Pinag-isipan daw niyang mabuti ito bago sabihin kay Liam. Nagdala rin si Carlos ng isang set ng bagong pantulog para kay Liam. Bagong bili ito, at pag-aari mismo ni Carlos. Magkasing tangkad sila ni Liam. Mas payat lang ng kaunti si Liam kaysa kay Carlos. Nahihiyang sinabi ni Carlos, bukas pa po may hahanda lahat ng gamit ninyo. Sa ngayon po muna, pasensya na po kayo sa abala. Masyadong biglaan kasi ang pagdating ni Liam kaya hindi nakapaghanda ng maayos si Carlos. Umiling si Liam, ayos na po ito. Salamat po. Nang makita ang seryosong sagot ni Liam, hindi maiwasang magustuhan ni Carlos ang binata. Naisip niya, 22 taong gulang pa lang. 6 na taon ang agwat nila ni Sir Ricky. Tamang-tama lang ang kasabihang bata ang asawa. Matanda ang bana. Sinabi rin ni Carlos kay Liam na ang mga damit na hinubad nito kanina ay may taong nakatalaga para labhan. At pagkatapos ay ibabalik sa silid sa tabi. Si Liam naman, hindi talaga siya sanay na tawaging senyor ito o sir. Ngunit iginiit ni Carlos ang bagay na ito, kaya sumuko na lang si Liam at hinayaan na lang. Ang mga personal na gamit ni Liam ay nailipat na sa kabilang silid. Ngunit siya mismo ay kailangan pa ring manatili sa ilalim ng mga mata ni Ricky. Sa loob ng master bedroom. Pagkatapos makipag-usap kay Carlos, bumalik si Liam sa silid tulugan ni Ricky. Hindi siya nang ahas na umupo, hindi rin niya alam kung ano ang dapat gawin. Kaya tahimik lang siyang nakatayo malapit sa dingding. Ang pagtayo lang naman, para kay Liam, ay hindi naman masyadong mahirap. Ang malamig, kahit pa umaabot sa sukdulang pagkasuklam na ugali ni Ricky, ay tinanggap na rin ni Liam ng maayos. Siya ang hindi pumayag sa 5 milyong inialok ni Ricky. Ito ang ipinilit niyang mangyari. Kaya natural lang na kamuhian siya ni Ricky at isipin na sakim siya. Nagpalit si Ricky ng itim na seda na pantulog. Sumandal siya sa headboard ng kama at nagbuklat ng libro. Mula sa kanyang kinauupuan, bahagyang nakikita niya ang taong nakatayo sa gilid maputi. Tila malambot ang dating. Sa totoo lang, kulay abo ang suot na pantulog ni Liam na bigay ni Carlos. Ngunit sa mga mata ni Ricky, ang taong ito ay maputi at malambot pa rin tingnan. Siyempre, ang puso ni Liam ay marahil hindi naman kasing dalisay ng kanyang itsura. Nagbasa si Ricky sandali, pagkatapos ay tumingin kay Liam, halika rito. Lumapit si Liam at tumayo sa tabi ng kama. Itinaas ni Ricky ang kanyang kamay at, sa ilalim ng maluwag na pantulog ni Liam, hinawakan ang baywang nito. Naaalala niya ng malinaw ang hugis ng katawan at baywang ni Liam kanina maputi na parang perlas. Kaakit-akit ang kurba, at balingkinitan, napakagandang tingnan. Maraming tao ang gustong mapalapit kay Ricky. Ngunit dati pa man ay hindi siya interesado sa mga pisikal na bagay. Ngayon, marahil ay dahil ang hubad na katawan ni Liam kanina ay nagdulot ng isang hindi inaasahang pisikal na pagpukaw sa kanya. Nakakita na si Ricky ng iba't ibang uri ng kagandahan, at hindi naman sa walang mas maganda pa kay Liam. Dahil ba masyadong maputi si Liam? Parang isang matamis na cake na hindi nakakaumay kahit hindi gutom ang tao. Gugustuhin pa rin nilang tumikim ng isang kagat para lamang maalis ang pagkabagot. At higit pa rito, bukas ay magpaparehistro na sila ng kasal. Ito ay legal at opisyal na. Isa itong regalo mula sa pamilyang Castro. Malinaw na sinuri ni Ricky ang pinagmulan ng kanyang panandaliang pagnanasang pisikal. Habang sinusukat ng kanyang mga daliri ang baywang ni Liam. Ngunit pakiramdam niya, hindi pa rin iyon sapat para pukawin talaga ang kanyang interes. Nang mapagtanto ito, hindi gumanda ang kanyang pakiramdam, at bahagyang kumunat ang kanyang noo. Nakita ni Liam ang malamig niyang mukha, ang matatalim na kilay, at ang madilim na mga mata. Pakiramdam niya ay maaaring bumunot ng kutsilyo ang lalaki anumang oras. Kinabahan si Liam ng husto, nagsimulang matakot ang puso niya. Wala kayang problema sa pag-iisip ang taong ito? Marahas kaya siya? May bipolar disorder? O iba pang problema sa pag-iisip na karaniwan sa mga mayayaman at makapangyarihan? Hindi basta-basta lang ang hinala ni Lian. Nakakita na siya dati ng isang mayamang tagapagmana na bumisita sa set ng isang pelikula kung saan siya nagtatrabaho noon. Bigla na lang itong nanakit ng tao. Ang kabaliwan at kay-abangan na ipinakita nito. Kahit tingnan lang mula sa malayo ay nakakainis na.
Ang masama pa, isang kilalang artista ang sinaktan ng mayamang tagapagmana na iyon. Narinig niyang ang dahilan daw nito ay dahil masyadong mainit ang panahon. Hindi maganda ang pakiramdam nito, kaya gusto lang niyang gumalaw-galaw para gumaan ang pakiramdam sa pamamagitan ng pananakit. Pagkatapos ng insidente, ang artistang nasaktan pa ang kinailangang humingi ng tawad sa mayamang anak. Nag-usap-usap ang mga nasa likod ng kamera. Sinabi nilang hindi raw ng ahas makipaghiwalay ang artista dahil natatakot itong maban sa industriya. Kaya kailangan lang niyang maghintay hanggang magsawa ang mayamang tagapagmana sa kanya. Hindi alam ni Liam kung sasaktan siya ni Ricky. Mayroon itong malamig at seryosong mukha, mukhang mahirap pakisamahan. Matangkad at malakas ang pangangatawan, mas matanda ng ilang taon sa kanya. At nasa pinakamalakas na edad ng isang lalaki. Bukod pa rito, nasa teritoryo siya ng iba, hindi maaaring lumaban si Liam. At bukas, maaari na silang ikasal. Maya-maya, kung sakaling saktan siya ni Ricky, ano ang dapat niyang gawin? Dapat ba siyang yumuko at sumubsob para protektahan ang kanyang mga laman loob? Ang pagyuko at pagsubsob ay maaaring maprotektahan ang mga laman loob, at maaari ring maprotektahan ang mukha na hindi masugatan. Kung masusugatan ang kanyang mukha, magiging pangit ang litrato nila para sa kasal bukas. Tahimik na nagkalkula si Liam sa kanyang isip, natatakot siyang baka mainggayan niya si Ricky. Kaya pati ang kanyang paghinga ay pinipilit niyang maging napakahina. Hindi nagtagal, hindi pa rin niya naiwasang huminga ng malalim nang maramdaman ang mahaba at may litaw na ugat na kamay ni Ricky. Kasama ang malalakas at may puwersang mga daliri nito, na mula sa ilalim ng kanyang pantulog ay marahang dumampi at humaplos sa kanyang balat. Malambot at mainit ang pakiramdam sa dulo ng mga daliri ni Ricky. Agad siyang nagulat sa malalim na paghinga ni Liam. Nakita niyang bahagyang lumaki ang mga mata ni Liam. Parang isang maliit na hayop na biglang nagulat. Medyo owa pakinggan ang description, pero iyon ang eksaktong nakita niya. Isang maliit na hayop na parehong nagulat at maganda tingnan, talagang napakaakit pagmasdan. Ngunit hindi naakit si Ricky. Walang anumang ekspresyon niyang binawi ang kamay, masyado kang payat, nakakasawa tingnan. Pagkatapos nito, sa sofa ka matutulog. May kumot sa aparador. Huwag mo akong iistorbohin. Nanigas si Liam sa tabi ng kama. Mukha nga siyang medyo payat. Dumaan siya sa yugto ng mabilis na paglaki noong kabataan niya. Ngunit kulang pa sa tamang nutrisyon dahil sa mabigat na trabaho at patuloy na stress. Lahat ng iyon ay kumukonsumo ng kanyang lakas at enerhiya. Gayunpaman, ang kanyang kapayatan ay hindi naman sobra o hindi malusog. Sa ilalim ng limitadong kondisyon, palaging sinisikap ni Liam na kumain ng sapat at magdamit ng mainit para hindi siya magkasakit. Kung hindi masisiguro ang kalidad ng nutrisyon sa pagkain, kailangang masiguro man lang ang sapat na carbohydrates. Masarap naman ang siopaw na may kasamang LGM chili sauce. At masarap din ang 1 pisong tinapay na isinawsaw lang sa tubig. Malusog siya. Kailangan niyang manatiling malusog para mapanatili ang buhay sa tabi ng kanyang inang si Linda noon. Ilang segundo siyang natigilan, pagkatapos ay parang pinatawad na sa isang mabigat na kasalanan. Tahimik na umalis si Liam mula sa tabi ng kama. Kumuha siya ng isang kumot mula sa aparador at inilapag ito sa tabi ng sofa. Tahimik siyang umupo sa sofa. Iniisip na kailangan niyang humanap ng pagkakataon para timbangin ang sarili. Pagkatapos nito, maaari lang siyang pamayat pa, ngunit hindi siya maaaring tumaba. Hindi inisip ni Liam na maaari siyang maging tunay na kab-iyak ni Ricky. O maging isang respetadong senyor ito ng pamilyang De Leon. Siya ay isang kasangkapan lamang na ipinadala ni Don Rafael para pasayahin o pakan-abangan ng pamilyang De Leon. Ang kasangkapan ay walang sariling dignidad, walang kalayaan, at ang ganitong uri ng buhay, hindi niya alam kung kailan matatapos. Gayunpaman, kailangan pa ring magpatuloy ang buhay. Marahang kinuha ni Liam ang kanyang telepono at inasikaso ang ilang personal na bagay sa sarili niyang maliit na mundo. Habang dinadala siya papunta rito kanina, naka-silent mode na ang telepono ni Liam. Sa kanyang messaging app, nagpadala si Don Rafael ng ilang mensahe. Nagtatanong ng kung ano-ano, at sinabihan pa si Liam na alaga ang mabuti si Ricky at sikapin na makumpirma ang kanilang relasyon bilang magkasintahan sa lalong madaling panahon.
Sumagot lamang si Liam ng maikli, bukas po kami magpaparehistro ng kasal. Pagkatapos noon, hindi na niya pinansin kung ano pa ang mga sumunod na ipinadala ni Don Rafael. Ang pinsan niyang si Anton, na dating tinatawag na Haky sa orihinal na teksto, ay nagpadala sa kanya ng maraming impormasyon tungkol sa mga posibleng part-time na trabaho. Pinapipili siya kung alin ang gusto niya. Lahat ay maliliit na trabaho na may flexible na oras. Sumagot si Liam, Kuya Anton, medyo abala po ako nitong mga darating na araw. Sa ibang araw na lang po tayo mag-usap. Dati, ang kanyang oras ay pangunahing nakadepende sa kalagayan ng sakit ni Linda. Ngayon, kailangan niyang bigyang pansin ang mga gawain at utos sa loob ng pamilyang De Leon. Mayroon ding ilang mensahe mula sa mga taong naniningil ng utang. Pagkatapos mamatay ni Linda, mayroon pa ring kaunting natirang pera si Liam. Binayaran na niya ang mga utang na kailangang bayaran agad, kasabay ng paghingi ng paumanhin at pakikipag-ayos na iurong ang petsa ng pagbabayad sa mga utang na maaaring maghintay pa. Hindi niya namalayan, binuksan niya ang group chat ng kanilang klase sa kolehiyo. Halos kalahating taon na ang lumipas mula nang sila ay magtapos. Sa grupo, ang mga usapan ay pangunahing mga update sa buhay ng bawat isa. Ang mga kaklase niya ay mayroon ng mga trabaho, may bumili na ng bahay at nagpakasal, may nag-aaral sa ibang bansa, bawat isa ay may kanya-kanyang landas na tinatahak. Bihirang magsalita si Liam sa grupo. Ngunit kung may libreng oras, tinitingnan niya kung ano ang pinag-uusapan ng lahat. Ito ay isang maliit na libangan niya sa mga sandaling walang magawa. Pagkatapos ng kolehiyo, bumalik ang lahat sa kani-kanilang mga lugar sa lipunan. Sa pamamagitan ng mga mensahe sa grupo, naiisip ni Liam ang buhay ng mga kaedad niya, na para bang sa pamamagitan noon ay makakahanap din siya ng kaunting ginhawa at kasiyahan. Ang sarili naman niya, maaari lamang siyang mabuhay ng walang magawa. Sunod sa Nyeren sa Agos. Bago mapanatag ang mga abo ni Linda, walang ibang kayang isipin si Liam. Palaging binabantayan ni Liam ang mga kilos ni Ricky. Nang makita niyang isinara ni Ricky ang libro at tiningnan ang oras sa telepono nito, tahimik na pumunta si Liam sa kabilang silid, ang banyo. Nagmamadaling naghilamos si Liam at nagsipilyo. Medyo nauuhaw siya, ngunit wala siyang nakitang pitchel o bottled water sa silid. Kaya ginamit na lamang niya ang kanyang kamay para sumahad ng tubig mula sa gripo sa banyo at uminom ng kaunti. Malalim na ang gabi, at tila wala ng ibang tao sa palapag na iyon maliban sa kanila ni Ricky. Tungkol naman kay Ricky, naaalala ni Liam ang sinabi nito kanina, sinikap niyang huwag itong istorbohin. Hindi nagtagal pagkatapos bumalik ni Liam sa sofa, natulog na nga si Ricky. Humiga na rin si Liam sa sofa. Automatikong umangat ang mga makakapal na kurtina sa bintana, at pagkatapos ay unti-unting nagdilim ang buong silid. Hindi tinanong ni Liam si Ricky kung anong oras ito karaniwang gumigising. Sanay na siyang mag-alaga kay Linda noon, buong gabi ay ilang beses siyang nagigising. Kaya ngayon ay napakababaw na ng kanyang tulog. Sa kalagitnaan ng gabi, may narinig siyang tunog ng tubig mula sa banyo. At tumagal ito ng hindi maikling panahon. Napakasensitibo ni Liam sa ingay, at marahil ay hindi isinara ni Ricky ang pinto ng banyo nang pumasok ito roon. Pagkatapos ng mahabang panahon, narinig niyang muling humiga si Ricky sa kama. Ipinikit lamang ni Liam ang kanyang mga mata. Tahimik niyang tinandaan sa isip, may ugali pala si Ricky na gumising sa kalagitnaan ng gabi para maligo. Kinabukasan, nang kauupo pa lang ni Ricky mula sa pagkakahiga sa kama, agad na nagising si Liam mula sa sofa. Mabilis siyang pumunta sa kabilang silid para maghilamos at magayos. Nakita niyang may nakahanda ng tamang-tamang damit sa ibabaw ng kama doon. Kaya agad siyang nagpalit. Ang damit na suot niya kahapon ay nalaban na at maayos nang nakatupi. Kasama na ang puffer jacket. Gayunpaman, pinili pa rin ni Liam na isuot muli ang puffer jacket na suot niya kahapon. Ang mga mayayaman, kapag lumalabas, ay palaging nakakotse, hindi sila gaanong apektado ng pagbabago ng klima. Tulad ni Ricky at ng pamilya ni Don Rafael, palagi nilang inuuna ang estilo at kagandahan sa pananamit kaysa sa pagiging praktikal. Ngunit takot sa lamig si Liam.
Malamig sa dormitoryo nila noon, malamig sa kanilang bahay na lupa sa probinsya, at malamig din kapag nagkukumahog siyang kumita ng pera sa labas. Sanay pa rin siyang magsuot ng puffer jacket ngayon dahil mukha itong napakainit. Mas gugustuhin pa ni Liam na main item kaysa ginawin. Si Carlos ang nagmaneho para ihatid sina Ricky at Liam sa civil registry. Nasa likod na upuan si Liam at Ricky, magkabilang dulo. Gumagamit si Ricky ng laptop para tingnan ang ilang mga dokumento. Ngunit paminsan-minsan ay sumusulyap siya kay Liam na tahimik na nakaupo sa kabilang dulo. Parang isang pugo tahimik pa rin, hindi gumagalaw. At mukhang kontento na sa kanyang kalagayan. Isa sa mga dahilan kung bakit hindi siya nahihilig sa pakikipagrelasyon ay dahil gusto niya ng katahimikan. Si Liam ay tahimik na parang bato. Si Liam naman, habang tahimik, ay iniisip ang tungkol sa kanyang mga utang. May utang siya sa ilang online lending apps. May utang din sa mga kamag-anak at ilang kaibigan, lahat ay ginamit para sa pagpapagamot kay Linda. Kaninang umaga ay may tumawag na naman para maningil. Sinabi ni Liam na babayaran niya ito sa lalong madaling panahon. Lahat ng bagay ay may kanya-kanyang prioridad. Naisip ni Liam na marahil ay kailangan niyang umutang pa ng kaunti sa online lending para pansamantalang makaraos. Kapag mapanatag na ang mga abo ni Linda at maayos na ang lahat, sa kanya sasabihin kay Ricky ang tungkol sa kanyang plano na maghanap ng trabaho. Sa civil registry, kumuha ng litrato para sa kanilang marriage certificate sina Liam at Ricky. Magkatabi silang umupo, maingat na inayos ni Liam ang kanyang posture. Natatakot na baka may mangyaring hindi inaasahan o mapag-alitan siya. Sinikap niyang ngumiti ng bahagya para sa litrato. Habang si Ricky naman ay nanatiling walang anumang ekspresyon sa mukha. May gustong sabihin ang photographer. Marahil ay hilingin kay Ricky na ngumiti kahit kaunti, ngunit hindi na niya ito itinuloy. Sa huli, hindi rin siya nang ahas na hilingin iyon kay Ricky. Sa dalawang magiging mag-asawa, ang mas bata, si Liam, ay mukhang mabait at maamo. Nakaramdam ng kaunting panghihinayang at inis ang photographer para dito. Ang mas matanda naman, si Ricky, ay mukhang napakabagsik at seryoso, tiyak na hindi ito magiging mabait sa kanyang mapapangasawa. Mabilis ang mga sumunod na proseso sa civil registry. Si Carlos ang nag-asikaso ng lahat. Ang tanging ginawa ni Liam ay ang pumirma kung saan kailangan. Hawak niya ang marriage certificate, pulang pabalat na may nakaukit na gintong mga letra. Magkatabi ang pangalan nila ni Ricky De Leon. Pakiramdam niya ay hindi ito totoo, parang nananaginip siya. Hindi, mas tamang sabihin na pakiramdam niya ay ipinagbili niya ang kanyang sarili. At sa katotohanan, iyon nga ang nangyari. Ngunit wala siyang ibang pagpipilian. Ginawa niya ito para kay Linda, at sa huli, para na rin sa sariling kaligtasan. Kinuha ni Ricky ang sertipiko nang walang anumang reaksyon at iniabot ito kay Carlos para itago. Pagkatapos ay sinabi niya kay Liam na sumunod. Sabay silang lumabas ng gusali. Napalingon si Liam sa huling pagkakataon sa civil registry. May kung anong komplikado at mabigat na emosyon ang gumuhit sa kanyang dibdib. Pagbalik sa loob ng kotse, agad na bumalik si Ricky sa pagtutok sa kanyang laptop. Tila walang nangyaring kasalan. Nanatiling tahimik si Liam sa kabilang dulo ng upuan. Nakatingin lamang sa labas ng bintana. Si Carlos, na nasa unahan, ang bumasag sa katahimikan. Muli niyang binati ang dalawa. Congratulations po ulit, Sir Ricky. Senyor, ito Liam. Saan po natin gustong mananghalian? Hindi na kailangan, mabilis na sagot ni Ricky. Hindi inaalis ang tingin sa screen. Dumiretso na tayo sa opisina. Tumango si Carlos at pinaandar na ang sasakyan. Huminto sila sa tapat ng isang nagtataasang gusali, ang punong tanggapan ng De Leon Group. Bumaba si Ricky. Bago isara ang pinto, sinabi niya kay Carlos, ihatid mo na siya pabalik sa mansyon. Pinanood ni Liam ang pagpasok ni Ricky sa dambuhalang gusali, simbolo ng kapangyarihan at yaman nito. Lalong naramdaman ni Liam ang hindi masukat na agwat sa pagitan nilang dalawa. Hindi lamang sa estado ng buhay, kundi sa lahat ng aspeto. Pagbalik sa mansyon, magalang pa rin si Carlos sa pakikitungo kay Liam. Senyor, ito Liam, tawag nito sa kanya, na patuloy na nagpapakailang kay Liam.
Ipinakita ni Carlos ang magiging silid ni Liam. Ito ay halos kasing laki ng master bedroom ni Ricky. Kumpleto sa sariling banyo at walk-in closet. Nakahanda na ang lahat, mga bagong damit na halatang mamahalin at tamang-tama sa sukat niya. Mga toiletries, bagong tuwalya at kumot, pati na rin isang bagong telepono at laptop sa ibabaw ng study table. Nagulat si Liam sa detalyadong paghahanda. Tila lahat ay naisip na. Ipinaliwanag ni Carlos ang mga tagubilin ni Ricky, dito na siya titira simula ngayon. Kailangan niyang matutunan ang mga patakaran at routine ng bahay. Maaaring kailanganin niyang dumalo sa ilang mga social function kasama si Ricky sa hinaharap. Ngunit sa pangkalahatan, ang inaasahan sa kanya ay manatili sa kanyang lugar at huwag istorbohin si Ricky maliban kung ito mismo ang magpapatawag sa kanya. Si Carlos ang magiging pangunahing contact person niya para sa anumang kailangan o katanungan. Nagpasalamat si Liam kay Carlos. Nang maiwan siyang mag-isa, nilaibat niya ng tingin ang maluwag na silid. Marangya ang bawat detalye, mula sa kasangkapan hanggang sa mga dekorasyon. Ngunit sa kabila ng lahat ng luho, malamig ang pakiramdam ng lugar. Para siyang isang ibon na inilagay sa isang magandang gintong hawla. Binuksan niya ang bagong telepono. May ilang hindi nasagot na tawag at mensahe mula kay Don Rafael. Nakita rin niya ang mga naunang mensahe nito na nagtatanong tungkol sa pagpaparehistro. Maikli lamang siyang nag-reply na tapos na ang pagpaparehistro. Hindi na niya dinetalye pa. Pagkatapos ay muli niyang binuksan ang huling text message ni Linda na nakasave sa kanyang lumang telepono. Binasa niya ito uli at nakaramdam ng pamilyar na kirot ng kalungkutan at pangungulila. Naalala niya ang mga abo ni Linda na nasa punerarya pa rin. Kailangan na itong mailagay sa huling hantungan. Tinawagan niya si Don Rafael. Narinig niya ang malakas na tawa nito sa kabilang linya nang malaman ang tungkol sa pagpaparehistro. Tila nakahinga ito ng maluwag. Tungkol sa libing ni Linda, sinabi ni Don Rafael na aasikasuhin niya ito sa lalong madaling panahon. Maghahanap daw siya ng magandang pwesto. Marahil ay kukuha pa ng eksperto sa feng shui para masigurong magiging mapalad ang lokasyon para sa pamilya. Alam ni Liam na malamang ay isa lamang itong dahilan. Ang paglilibing kay Linda ay marahil nakadepende pa rin sa kung gaano katatag ang magiging posisyon niya sa tabi ni Ricky. Isinantabi na lamang muna ni Liam ang pag-iisip dito. Lumipas ang mga sumunod na araw sa loob ng mansyon ng tahimik para kay Liam. Sinunod niya ang hindi direktang utos na manatili sa kanyang lugar. Kumakain siya mag-isa sa maliit na dining area na katabi ng kusina. Maliban kung minsan ay sinasabayan siya ni Carlos. Sa tulong ni Carlos at ng ilang mapagkakatiwalaang kasambahay, unti-unti niyang nalaman ang paikot-sikot sa mansyon at ang mga gawain ng mga tauhan. Bihirang umuwi si Ricky. At kapag umuuwi naman ito, madalas ay gabi na at dumidiretso na ito sa kanyang silid o sa study room. Sa mga bihirang pagkakataon na nagkakasalubong sila sa pasilyo o sa sala, hindi siya pinapansin ni Ricky, na para bang hindi siya nag-e-exist. Mas pinili ni Liam ang ganitong sitwasyon. Mas madaling manahimik kaysa harapin ang malamig na pakikitungo nito. Ginugol niya ang kanyang oras sa pagbabasa ng mga librong ipinadala ni Carlos sa kanyang silid at sa panonood ng mga pelikula sa bago niyang laptop. Isang gabi, hindi inaasahang mas maagang umuwi si Ricky. Naabutan nito si Liam sa malaking sala, nakaupo sa isang sulok at nagbabasa ng isang libro. Huminto si Ricky sa may pasukan ng sala at tiningnan siya. Agad na naramdaman ni Liam ang presensya nito at bahagya siyang nanigas. Itinikom ang libro. Lumakad si Ricky palapit sa kanya. Ang mga mata nito ay tila sinusuri siya. "Anong binabasa mo?" tanong nito. Ang boses ay neutral. Walang emosyon. Ipinakita ni Liam ang pabalat ng libro, isang klasikong nobela. Tumango lamang si Ricky, hindi nagpakita ng interes. Pagkatapos ng ilang sandaling katahimikan, muli itong nagtanong, "Nakaka-adjust ka na ba dito?" Maingat na tumango si Liam. "Opo, sir." Ang paggamit niya ng sir ay kusa na lang lumalabas kapag kausap ito. "Mabuti," sabi ni Ricky. "Nabanggit ni Carlos na hindi ka pa humihingi ng kahit ano mula nang dumating ka. Kailangan mo ba ng pera?" Natigilan si Liam sa tanong. Totoong kailangan niya ng pera. Marami pa siyang utang na kailangang bayaran dahil sa pagpapagamot kay Linda.
Ngunit ang pag-amin nito ngayon ay parang pagkumpirma sa unang impresyon ni Ricky sa kanya na siya ay si Kim. Bukod pa roon, ang pag-aalok ni Ricky ay tila walang interes. Marahil isa lamang itong formalidad o isang uri ng pagsubok. Nag-alinlangan siya ng ilang segundo bago sumagot, sa ngayon po, hindi pa naman kailangan. Sir, salamat po sa pag-aalok. Tinitigan siya ni Ricky ng ilang sandali, tila sinusuri ang kanyang sinabi. Pagkatapos ay tumango ito. Sige, kung may kailangan ka, sabihan mo lang si Carlos. Pagkasabi noon, tumalikod na ito at umakyat patungo sa ikalawang palapag. Nakahinga ng maluwag si Liam nang makaalis si Ricky. Ngunit kasabay noon ay ang pagkalito. Bakit ito nag-alok ng pera? Isa ba iyong pagsubok sa kanyang pagkatao? O baka naman bahagi lang ito ng kasunduan nila ni Don Rafael. Ano man ang dahilan, nagpasya siyang manatili sa kanyang plano, manatiling tahimik, maging masunurin. Huwag gumawa ng anumang gulo o ikaiinis ni Ricky, at sa tamang panahon. Marahil ay hihingi siya ng pahintulot na maghanap ng trabaho para makabayad sa kanyang mga obligasyon sa sarili niyang paraan. Muli niyang binuklat ang libro, ngunit ang kanyang isip ay lumilipad na sa ibang lugar. Ang buhay na ito ay parang isang panaginip na hindi niya moari kung kailan siya madyay gising. Legal siyang kasal sa isa sa pinakamakapangyarihan at pinakamayamang lalaki sa bansa. Nakatira sa karangyan na hindi niya pinangarap, ngunit pakiramdam niya ay mas nag-iisa siya at mas walang kapangyarihan kaysa dati. May bahagi sa kanya na nangungulila sa simple, kahit mahirap, niyang buhay noon kasama si Linda sa kabila ng lahat ng hirap at sama ng loob. Hinawakan niya ng mahigpit ang kanyang lumang telepono na nasa bulsa, kung saan nakatago pa rin ang huling mensahe ng kanyang ina. Ito ang kabayaran sa desisyong ginawa niya. Kailangan niyang pagtiisan at panindigan ito. Salungguhit, 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 salungguhit na isip ni Liam. Marahil ay dapat niyang subukang humingi ng pahintulot kay Ricky na maghanap ng trabaho. Kahit part-time lang, para may sarili siyang pagkakakitaan at makabayad sa mga utang. Ngunit paano niya ito sasabihin? Paano kung magalit ito at isiping hindi siya marunong makontento? Mas mabuting hintayin na lang muna ang tamang pagkakataon. Lumipas pa ang ilang araw. Isang umaga, ipinatawag siya ni Carlos. Senyor ito Liam. Sabi nito na may bahagyang pag-aalala sa mukha. Nais po kayong makilala ni Doña Esmeralda. Si Doña Esmeralda de Leon, ang lola ni Ricky, ang matriarka ng pamilya. Ang taong, ayon sa narinig ni Liam mula kay Don Rafael, ang nag-ayos ng kasal nila base sa kung anong sinabi ng isang manghuhula o fortune teller tungkol sa kanilang mga bati o birth chart. Kinabahan si Liam ng husto. Ito ang unang pagkakataon na makakaharap niya ang isa pang miyembro ng pamilyang De Leon bukod kay Ricky. Nakita ni Carlos ang kaba sa mukha ni Liam. Huwag po kayong mag-alala, senyor ito. Pagpapakalma nito, mabait naman po si Doña Esmeralda. Bagamat medyo makaluma at istrikto pagdating sa mga tradisyon ng pamilya. Ang mahalaga po ay maging magalang at tapat kayo sa inyong mga isasagot. Dinala ni Carlos si Liam sa isang mas maliit ngunit napaka-eleganteng sala sa kabilang bahagi ng mansyon. Nakaupo roon ang isang matandang babae na may maputing buhok na maayos na nakapusod. Nakasuot ng simpleng bestida ngunit halatang mamahalin ang tela, at napapalibutan ng aura ng dignidad at kapangyarihan. Ito si Doña Esmeralda. Ang mga mata nito, bagamat may edad na, ay matalas at mapanuri habang tinitingnan si Liam mula ulo hanggang paa. Maupo ka, iho, mahinahong sabi ni Doña Esmeralda. Itinuturo ang upuan sa tapat niya. Umupo si Liam, pinanatiling tuwid ang likod at magalang ang posture. Tinanong siya ni Doña Esmeralda tungkol sa kanyang paglaki, sa kanyang ina, at sa kanyang pag-aaral. Tinanong din siya nito kung ano ang nararamdaman niya tungkol sa biglaang pagpapakasal kay Ricky. Sumagot si Liam ng tapat ngunit maingat. Ikinwento niya ang simpleng buhay nila ng ina sa probinsya, ang pagsisikap nitong mapag-aral siya, at ang mga huling araw nito. Tungkol sa kasal, sinabi niyang bagamat biglaan, naiintindihan niya na ito ay para sa ikabubuti ng lahat at handa siyang gampanan ang kanyang tungkulin bilang kab-iyak ni Ricky ang alagaan ito at respetuhin ang pamilyang De Leon.
Hindi niya binanggit ang tungkol sa pera o ang totoong dahilan ng pagpayag niya. Tinitigan siya ni Doña Esmeralda ng matagal pagkatapos niyang magsalita. Pagkway bahagyang ngumiti ito, isang ngiting hindi umabot sa mga mata ngunit sapat na para mabawasan ang tensyon sa silid. Nakikita ko ang katapatan sa iyong mga mata, Liam, sabi nito. Alam kong hindi ito madali para sa iyo, lalo na sa murang edad mo. Ngunit naniniwala ako sa sinasabi ng mga bituin. May dahilan kung bakit pinagtagpo ang landas ninyo ni Ricardo. May kinuha si Doña Esmeralda mula sa isang maliit na kahon sa tabi niya. Isa itong anti-gong pulse earrings na gawa sa ginto, na may nakakabit na malaking esmeralda sa gitna. Ito ay pamana pa ng aking ina, sabi nito habang inaabot ang pulse earrings kay Liam. Isang simbolo ng pagtanggap sa iyo sa aming pamilya. Alagaan mo ito. At higit sa lahat, alagaan mo ang apo ko. Nanginginig ang mga kamay ni Liam habang tinatanggap ang pulse earrings. Napakabigat nito, hindi lamang sa pisikal kundi pati na rin sa simbolismo. Nakaramdam siya ng malaking ginhawa dahil sa pagtanggap ng matanda, ngunit kasabay noon ay ang dagdag na bigat ng responsibilidad sa kanyang mga balikat. Nang ipaalam ni Carlos kay Ricky ang tungkol sa pagpupulong ni Liam at ni Doña Esmeralda. At ang pagbibigay ng pamanang pulse earrings, wala itong naging reaksyon. Nagkibit balikat lamang ito at nagpatuloy sa kanyang ginagawa. Tila walang anumang halaga sa kanya ang pagtanggap ng kanyang lola kay Liam. Nagpatuloy ang buhay sa mansyon. Dahil sa pagtanggap ni Doña Esmeralda, tila mas naging kampante na rin si Don Rafael. Makalipas ang ilang araw, tumawag ito kay Liam para sabihing naayos na ang paglilibing para kay Linda. Isang maayos na nicho sa isang pribadong sementeryo ang nakuha nito. Dumating si Liam sa libing na mag-isa. Naroon si Don Rafael, kasama si Rico at Senyora Nena. Nag-abot ng pakikiramay si Don Rafael, ngunit nanatiling may distansya sa kanya. Pagkatapos ng maikling seremonya, agad din silang umalis. Naiwan si Liam na nakatayo sa harap ng puntod ng kanyang ina. Hawak ang isang pumpon ng puting bulaklak. Sa wakas, mapapanatag na si Linda, ngunit ang kalungkutan at pag-iisa ay lalong tumindi sa puso ni Liam. Dahil sa mga gastusin sa libing at sa patuloy na paniningil ng mga pinagkakautangan. Lalong naging determinado si Liam na maghanap ng paraan para kumita. Gabi-gabi, kapag sigurado siyang tulog na si Ricky o wala ito sa mansyon. Binubuksan niya ang laptop na bigay ni Carlos at tahimik na nagsasaliksik ng mga part-time na trabaho online, mga trabahong maaaring gawin ng hindi gaanong napapansin. Tulad ng online writing, data entry, o virtual assistance. Isang gabi, hindi inaasahang mas maagang umuwi si Ricky kaysa karaniwan. Dumiretso ito sa study room na katabi ng kanyang silid tulugan. Marahil ay may kukunin lamang. Naabutan nito si Liam na nakaupo sa isang maliit na mesa roon. Nakatutok sa screen ng laptop. Hindi na maalaya ni Liam ang pagdating nito hanggang sa marinig niya ang malamig na boses sa kanyang likuran. Anong ginagawa mo? Napatalon sa gulat si Liam at mabilis na isinara ang laptop. Ngunit huli na. Nakita na ni Ricky ang mga job listing website na bukas sa browser. Lumapit si Ricky, tumayo sa harap ng mesa, at tiningnan siya ng matalim. Naghahanap ka ng trabaho? Tanong nito. Ang boses ay puno ng yelo. Hindi ba sapat ang perang ibinibigay sa iyo? Hindi direktang binibigyan ni Ricky ng pera si Liam. Ngunit alam niyang lahat ng pangangailangan niya, pagkain, damit, tirahan ay sagot ng pamilya. Bumilis ang tibok ng puso ni Liam, ngunit pinilit niyang kumalma. Ito na marahil ang pagkakataon. Sir, panimula niya. Pinipilit na maging matatag ang boses. May mga naiwan po akong utang dahil sa pagpapagamot kay nanay. Gusto ko po sanang bayaran iyon sa sarili kong paraan. Tinitigan siya ni Ricky ng ilang sandali. Ang ekspresyon sa mukha nito ay hindi mabasa. May bahid ng pagkagulat sa mga mata nito. Marahil ay hindi inaasahan ang kanyang katapatan. O ang pagnanais niyang tumayo sa sariling paa. Pagkatapos ng tila walang katapusang katahimikan, nagsalita ito. Maaari kang magtrabaho, sabi ni Ricky, na ikinagulat ni Liam. Ngunit may kasunod ito, pero sa ilalim ng ilang kondisyon. Nakinig ng mabuti si Liam. Una, patuloy ni Ricky, kailangang diskreto ang trabaho mo. Ayokong malaman ng iba na ang asawa ko ay kailangang magtrabaho para sa pera.
Pangalawa, hindi ito dapat makaapekto sa mga tungkulin mo dito kung kailangan kitang isama sa mga social function. Dapat available ka. At pangatlo, kailangan kong aprubahan ang trabahong papasukan mo bago mo ito tanggapin. Hindi makapaniwala si Liam sa narinig. Pumayag si Ricky. Kahit na may mga kondisyon, ito ay isang malaking hakbang. Mabilis siyang tumango. Opo, sir. Naiintindihan ko po. Maraming salamat po. Tumango lamang si Ricky. Walang ngiti, walang anumang pahiwatig ng init. Pagkatapos ay tumalikod na ito at lumabas ng study room. Iniwan si Liam na nakaupo roon. Halo-halo ang nararamdaman pagkagulat, pasasalamat, at isang maliit na kislap ng pag-asa. Ito ay isang maliit, halos hindi mapapansing pagbabago sa dinama kanilang dalawa. Alam ni Liam na malayo pa rin ang lalakbayin niya, at ang buhay niya ay nakakulong pa rin sa mga limitasyong itinakda ni Ricky at ng pamilyang De Leon. Ngunit sa unang pagkakataon mula nang ikasal sila, nakaramdam siya ng kaunting pag-asa para sa isang hinaharap kung saan maaari siyang magkaroon ng kahit kaunting kontrol sa sarili niyang buhay. Kahit pa nasa loob siya ng isang magandang hawla, pinagmasdan niya ang saradong pinto kung saan lumabas si Ricky. Pagkatapos ay muli niyang binuksan ang laptop, ngunit sa pagkakataong ito, may bahagyang ngiti na sa kanyang mga labi habang tinitingnan ang mga oportunidad na naghihintay.